Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you so much for joining me today. Lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na nandiyan sa iba't ibang panig ng daigdig at naghanap buhay, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Thank you rin sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nakikinig at nanonood para dito sa ating ngayong topic na pag-uusapan dito sa aking munting channel. At para doon sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community at maraming makaalam tungkol sa ating mga discussions dito sa ating munting channel. Again, thank you so much. At bago tayo mag-umpisa, yung ating usual na EJ Morse prayer para paalalahanan natin at sana makarating ito sa ating mga public servants. Lalong-lalo na ngayon, ang aking topic ay tungkol na naman sa isang public servant na lumabas na naman ang yabang at lumabas ang pagiging arrogante. So ito ang ating EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arrogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright? Tuloy-tuloy na po tayo. Itong si Chis Escudero na naman, mga kapatid, mga kababayan. Nung una, medyo sumasang-ayon na sana ako doon sa kanyang press conference, doon sa kanyang mga pinagsasabi tungkol doon sa hearing na ginawa ni Amy Marcos at today meron ulit na hearing tungkol dyan. Ito yung tungkol sa pag-aresto at pagkakadala ni Digong Duterte doon sa The Hague, Netherlands. Dapat yan, close book na yan insofar as yung pag-aresto, kung yan man ay legal o illegal. Dahil sa totoo lang, wala na tayong magagawa dyan. Kahit anong ngak-ngak ninyong gawin dyan, tapos na yung kwento na yan. Ang antayin na lang natin ay yung paglilitis at malaman natin later on kung yan si Digong Duterte ay makikitang guilty or not guilty. Although tayo mga mamamayang Pilipino, alam na alam natin kung ano ang pangyayari. Noong panahon na siya ang presidente rito. Alam na alam natin yan. Ngayon, hindi yan ang topic ko. Na-touch ko lang yan dahil yan nga ang inabot ko doon sa mga pagpananalita at ngakak nitong si Chis Escudero. Lumabas na naman ang pagiging mayabang nito at pagiging arrogante nito. Ito yung tungkol sa pagtatanong na binasa nung isang kasama niya doon sa panel, doon sa harapan, binasa yung question ni Christian Monsod. Alam naman natin na itong si Christian Monsod, dating itong COMELEC chairman, ito ay isang maituturing na nating legal luminary dito sa ating bansa. Lalong-lalo na ito ay isa sa mga framers ng ating 1987 Constitution. So ano ang pinakitang yabang na naman itong si Chis Escudero? Alam niyo itong si Chis Escudero, pag napag-uusapan itong impeachment ni Sara Duterte, ay hindi ko maintindihan kung para itong bulate na inaasinan, na hindi mapakali. Alam mo yung bulate na binudbura na asin, na nangingisay, gaganon-ganon. Ganyan si Chis Escudero pag tungkol sa impeachment ni Sara Duterte ang pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan bakit ito tarantang-taranta, hindi ko maintindihan bakit itong si Chis Escudero ay gigil na gigil pagka hindi niya gusto yung mga tanong. At hindi niya mapigilan, lumalabas ang kanyang yabang. Dahil ba sa ikaw na ang Senate President, ganyan ka na mag-aasta? Chis Escudero, pakinggan mo itong EJ Morse prayer ko. Sapul na sapul ka rito Yung pagyayabang mo, yung pagiging arrogante mo, at walang respeto sa mamamayan. Nandito lahat yan nakasulat sa aking EJ Morse prayer.
Hindi ka rin marunong magpakumbaba. Nandito rin yan. Pasweldo kayo ng taong bayan. Nakamasid kami palagi sa inyo, kaya hindi namin kayo tatantanan. Kaya bawat aksyon mo, bawat salita mo ng pagyayabang, uupakan ka namin. Mr. Escudero. Akalain mo yung matanda, itong ating ginagalang na si Christian Monsod, nilapastangan niya sa mga sagot niya. Sir, would you like to comment dun sa naging statement ng isang dating COMELEC official and dating one of the framers of the 1987 Constitution? Sabi niya, shallow reasoning for SP Cheese to hold off the impeachment trial of Vice President Duterte just because Congress is on recess. Siya na yung deep. Kaya kay shallow, siya yung deep. Siya na yung deep eh. What? To answer it seriously. Sorry. Wala akong sinabing kailangan namin ng panahon maghanda. Ang sinabi ko, kailangan namin ng gagamitin namin itong panahon para mas maghanda pa. And for the nth time, sana hindi sabihin shallow pa din. What? Kailangan may session po, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso bago kami makapag-hearing at bago kami makapagsimula ng impeachment complaint. Kung ang intention niyo po, ayan talaga, edi sana sinulat niyo po yan sa konstitusyon. What? Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit niyo na immediately. What? Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yun. Tila naman yata kayo pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara. Tulad ng sinabi ko noon, hindi ako at hindi ko papakinggan at hindi ako makikinig sa sinumang pabor o kontra dito sa impeachment, sinumang pabor o kontra kay VP Sara. Sir, sabi pa niya, there are already rules. You have to edit or add or subtract a few, but they could have started earlier. Hindi pa rin namin ito pwedeng gawin habang kami nakareses. What? Alam niya yon bilang abogado, alam niya yon bilang isa sa mga nagsulat ng saligang batas. Baka mamaya, talagang hindi naman talaga siya pabor sa impeachment, gusto niyang isabotahe ang impeachment sa pagpilit sa amin gawin ng isang bagay na klarong illegal dahil lamang sa kagustuhan nila na magmadali sa kasong ito. Wow! Lumabas ang pagiging bastos nitong si Cheese Escudero. Huwag na nga lang natin sabihin na ito ay isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Nagtanong yung mama bilang isang mamamayang Pilipino. Bilang isang nakakatanda dito sa ating bansa. Alam mo ang tanong niya? Sabi nga ni, binasa nung babae, ito ang pagkakasabi, more or less, shallow reasoning for Cheese Escudero to hold off impeachment trial of Sara just because Congress is on recess. Yun ang comment ng matanda, ng ating kagalang-galang na sa Christian Monsod. Ano ang sagot ni Cheese Escudero dito? Di siya na ang deep. What? Wow! Ang bastos. Ang bastos. Ganyan ba ang klase ng mga niluklok natin na mga public servant? Cheese Escudero, si Christian Monsod, na isang lawyer din, na isang senior citizen, nakakatanda dito sa ating bansa, na legal luminary at isa sa mga framers ng ating 1987 Constitution, sasagutin mo ng paganyan-ganyan, napakayabang mo. Sa edad mong yan, wala kang respeto unang-una sa nakakatanda sa'yo. Huwag na muna natin pag-usapan yung legalidad. Yung pinakita mo, panglalapastangan sa nakakatanda sa'yo. Na isang legal luminary. Na isa sa mga authors ng ating konstitusyon. Pagkatapos sabanata mo ng ganyan. O di siya na ang deep. Kabastusan yan, Cheese Escudero. Hindi ugali ng Pilipino yung ganyan. Well, ugali rin yan ng mga Pilipinong mayayabang na katulad mo. Wala kang kasing yabang. Akala mo, alam na alam mo lahat. Hindi lang naman si Christian Monsod na nagsasabi na dapat yan inumpisahan na noon pa. Hindi lang siya. Ang dami-daming mga legal luminaries na salita niyan. Hindi lang siya. Pero ikaw, ang paninindigan mo, yung yabang mo, nandiyan pa rin, hindi nawawala. Ayaw mong baliin yung salita mo
Ayaw mong mapahiya ka, kaya pinaninindigan mo yung yabang mo. Pinaninindigan mo yung pagiging arugante mo, ininsulto mo pa yung isang senior citizen. Naakala mo talagang ikaw na pinakamagaling sa lahat. Question niya pa, bakit daw hindi immediately ang nilagay nila? Hindi nyo nagawa yan eh. Sinasabihin niya sa Christian Monsod. Hindi nyo nagawa yan. Dapat, kung talagang nagmamadali kayo, kung talagang yan ang gusto nyo mangyari, dapat ang niligay nyo immediately. What? Hindi forthwith. Tingnan mo ang katuwiran itong senador na to. Ayoko na nga tawagin Senate President yan, lalong lumalaki ulo eh. Mr. Escudero, kahit anong dictionary tingnan mo, ang forthwith, ang ibig sabihin, immediately. Alam mo ba yung ibig sabihin ng synonym? Ang ibig sabihin yan, meron pang ibig sabihin na iba yan. Kahit na gamitin mo immediately, ang meaning din yan forthwith. Ngayon, ginamit yung forthwith, ang ibig sabihin yan, immediately, walang delay. Without delay, nakalagay pa nga. Sa Filipino Dictionary nakalagay, kaagad-agad. Kaagad-agad. Maka-insulto ka lang, binanggit mo pa na dapat ang nilagay nila dyan sa konstitusyon ay immediately. Maka-insulto ka lang. Mainsulto mo lang yung mama, yung si Attorney Monsod. Ginamitan mo pa ng ganyang salita. Bakit hindi immediately ang nilagay nila? Reviewin mo ang dictionary mo. Mr. Escudero, ang nakalagay sa forthwith, immediately. So ano pang hinahanap mo? Kung yan ang katuwiran mo, mali ka na talaga. Inaamin mo na talaga na nagkakamali ka. Dahil talagang ang meaning ng forthwith ay immediately. Sa bibig mo nang galing yan. Bakit hindi immediately ang nilagay ninyo? Sabi mo kay Christian Monsod. Kahit anong dictionary tingnan mo, ang forthwith, ang meaning immediately. Og-ag. Maka-insulto ka lang. Galit na galit ka na may mga ganitong suggestion sa'yo. Na sa totoo lang, ini-encourage yan sa konstitusyon. Dapat open kayo sa suggestion ng mamamayang Pilipino. At itong si Christian Monsod, bukod sa ito ay isa sa mga framers ng 1987 Constitution, ito ay isang mabuting mamamayang Pilipino na nagpaparating sa'yo ng message, nagtatanong sa'yo. Bakit binabastos mo? Ang tanong ng isang mamamayang Pilipino ay tanong ng maraming Pilipino. Milyon-milyon yan. Hindi lang nanggagaling kay Mr. Attorney Christian Monsod yan. Ang tanong niya ay tanong din ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lang siya yan. Kaya pag ininsulto mo ang isang tao nagtatanong sa'yo, marami kang iniinsultong mga mamamayang Pilipino. Hambog ka. Talagang binalikan mo siya, binueltahan mo. Siya na ang deep. Tapos, banata mo ng forthwith. Dapat hindi forthwith nilagay nila. Dapat immediately. Pakayabang mo. Maka-insulto ka lang, kahit mali, ibabanggitin mo. Mali ka rito. Dahil ang immediately, forthwith din ang ibig sabihin nun. Ang forthwith, immediately rin ang ibig sabihin. Pero pang karugtong yun, without delay. Kaagad-agad sa Tagalog. Dictionary ng Pilipino, kaagad-agad ang meaning niya. Saan mo pa isisingit yung immediately? Saan ba ilalagay immediately? Kung hindi forthwith at hindi kaagad-agad ang ibig sabihin yan. Ang dami mong ginawa pang insulto. Baka mamaya, hindi naman talaga siya. Ganyan pa siya. Una, sinabi mo. Alam mo naman, sinabi ko na kahit na, ikaw naman, halatang-halata ko na ikaw ay pro-impeachment, na ako ay hindi makikinig kung sa mga taong pro-impeachment at hindi rin ako makikinig dun sa mga against impeachment, ako ay neutral, etc. Pagkatapos, binueltahan mo pa uli. Baka mamaya, hindi ka naman talagang pro-impeachment, hindi ka naman talaga sang-ayon sa impeachment, pero gusto mo lang isabotahe yung impeachment. What? Anong klaseng theory yan? Isa kang senador, isa kang public servant,
mangiinsulto ka na isang mamamayang Pilipino. Sasabihin, baka mamaya gusto mo isabotahe lang itong impeachment. Kaya gusto mo mag-umpisa na dahil magkakaroon ng legal basis na later on itatanong or i-question yung inyong ginawang aksyon diyan sa impeachment hearing na yan at madidismiss yan for technicality at yun nga sinasabi mo, baka nga itong si Attorney Christian Monsod ay gusto lang isabotahe yung impeachment na yan. Grabe ka talaga kung mang-insulto. Grabe ka. Wala ka ng paglagyan ng kahambugan mo, Mr. Chis Escudero. Wala ka ng paglagyan ng kahambugan mo. Pati itong isang kagalang-galang na Attorney Christian Monsod ay iinsultohin mo ng ganyan, hindi ka makatanggap ng suggestion, hindi ka makatanggap ng question, basta't against doon sa paniniwala mo. Dapat hindi ka na talaga makapwesto dyan. Hindi ka namin titigilan dito sa aming mga komentaryo. Dahil sa sobrang mong yabang, na pati yung isang senior citizen na ginagalang dito sa Pilipinas, iniinsulto mo dahil naiiba ang opinyon sa opinyon mo. Sumobra na ang bilib mo sa sarili mo na napakagaling mo. Tigilan mo na yan, Escudero. Pagdating ng eleksyon, ilalampaso ka na ng mga Pilipino. Dahil dyan sa mga pinagagawa mong kayabangan. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. At baka ma-high blood ako dito kay Chis, Queso Escudero. Wala, sumobra yabang eh. Isipin mo, pati itong si Attorney Christian Monsod, sa pagsasabihan ng ganito, siya na ang deep, tapos sasabihin, bakit hindi mo nilagay immediately? Hindi nyo naman nagawa yan eh. Tapos sasabihin mo pa, baka hindi ka naman talagang pro-impeachment, gusto mo lang isabotahe ito. Isipin mo yan. Anong klase kang senador na ganyan ka magsalita sa isang mamamayang Pilipino? Isang mamamayang Pilipino na isang senior citizen. Isang senior citizen, lalong-lalo na isang legal luminary at isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Ni hindi ka man lang nagpasubali, wala ka man lang pasubali, wala ka man lang pagrespeto. Wala ka nang ipinapakitang respeto sa mga nakakatanda sa iyo, sa mga legal luminaries, sa mga senior sa iyo, sa mga mas marurunong sa iyo. Wala ka nang pinakikitang respeto, Chis Escudero. Sumobra na ang bilib mo sa sarili mo. Tinamaan ka. Anyway, hanggang dito na lang talaga mga kapatid, mga kababayan. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button at pakishare po natin para maraming makaalam dito sa kalokohan, dito sa kayabangan, kaarugantihan itong ayoko nang tawaging Senate President yan, itong si Chis Escudero. Ihayag natin sa ating mga mamamayang Pilipino kung gaano kayabang ito, kung gaano kabastos. Walang paggalang sa mga nakakatanda sa kanya na mas marurunong pa sa kanya. Hindi niya na re-respeto. Lahat na ng mga nagsalita kontra sa kanya, pinalalabas niya siya pa rin ang pinakamagaling. Anyway, hindi tayo matatapos. At again, ito patama ako sa iyo, itong aking E.J. Morse prayer bago tayo matapos. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. At again, mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.